Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, communist terrorist group sa Hingo og Misamis Oriental nakasagupa ng militar ng 2 beses. 20 million pesos na halaga ng ketamine nasabat sa Port of Clark. 4 na senador humihiling ng reconsideration sa Supreme Court ruling sa Vice President Sara Duterte impeachment. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Muling nakasagupa ng pinagsanib na puwersa ng 58th Infantry Di Malulupig Battalion at 23rd Infantry Battalion ang tinatayang 10 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG sa sitio Dumagook, Barangay Lawaan, Hingoog City noong July 31. Tumagal ng 10 minuto ang palitan ng putok bago umatras ang kalaban patungong Timog Kanluran. Narecover sa lugar ang isang M16 rifle, isang long magazine na may 17 bala at isang backpack na naglalaman ng personal na gamit. Ayon kay Lieutenant Colonel Leoncito Grezula Jr., Commanding Officer ng 58th IB, patuloy ang search at pursuit operations laban sa grupo ni alias Jackem ng SRC-1, NCMRC na una na ring nakasagupa noong July 29. Hinimok din niya ang mga natitirang rebelde na sumuko at makinabang sa tulong ng pamahalaan. Dagdag naman ni Brigadier General Adolfo Espuelas Jr., Commander ng 402nd Infantry Stingers Brigade, patuloy nang humihina at nawawalan ng suporta ang CTG sa rehiyon. Nasabat ng mga otoridad ang humigit kumulang 20 million pesos na halaga ng ketamine, isang kilalang party drug sa Port of Clark, Pampanga nitong Miyerkules. Ayon sa PIDEA Region 3, tinatayang 5 kilo ng ketamine ang natuklasan na itinago sa loob ng roll ng data cable sa isang kargamentong mula Belgium matapos ang tip mula sa banyagang kaagapay. Dumating ang kargamento noong July 24 at sinuri ng PIDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group kasama ang Bureau of Customs, National Bureau of Investigation at PNP. Ang mga nakumpiskang droga ay isa sa ilalim sa forensic at confirmatory tests. 4 na senador ang lumagda sa draft resolution na humihiling sa Korte Suprema na muling pag-aralan ng desisyon na inilabas nito noong July 25 na nagdeklara na labag sa konstitusyon ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Kabilang sa mga pumirma sina Senator Francis Kiko Pangilinan, Minority Leader Vicente Tito Soto III, Riza Ontiveros at Bam Aquino. Naniniwala silang dapat pairalin ng Doctrine of Operative Facts upang maituring na valid ang mga hakbang ng Kamara at maipagpatuloy pa rin ang paglilitis sa Senado. Gayunpaman, sinabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na 19 hanggang 20 senador ang nakahandang sumunod sa pasya ng SC. Nakatakdang bumoto ang Senado sa Agosto 6 kung tatanggapin ang desisyon o maghahain ng apela. Dagdag ni Estrada na ang hindi pagsunod sa ruling ay maaaring magdulot ng constitutional crisis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.